Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal nating bayan. 2012 pa o 14 years ago noong napromote bilang Teacher 2 si Teacher Marisa ng Paradise Farms National High School. At kahit napasok sa qualifications, walang available na posisyon na pwedeng applyan para ma-promote. Overwhelming and so, very happy. Kasi nga, ako, I've been promoted from 2012 ng Teacher 2. Ngayon na lang ulit as Teacher 5. Oh, tagal, di ba? Unexpected. Mas pinadali lang ngayon yung promotion kasi nga from the previous qualifications or yung promotion process, napakahirap. For you to be able to qualify for Teacher 3, kailangan graduate ka ng MA, then ang daming trainings. Ngayon, mas pinadali nila yung qualification and requirements para mas maraming teachers ang ma-promote. 1,991. Yan ang kabuuang bilang ng mga Department of Education newly promoted personnel and school heads mula sa Bulacan at Pampanga cluster na nanumpa nitong February 9 sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangunguna ni DepEd Secretary Sani Angara sa City Sports Complex. Ang pinakamahalaga at ang pinaka-starring at pinaka-guest of honor dito sa ating samahan ngayong umaga na ito, ang mga bagong promote na teacher at saka school head under the expanded career progression. Alam niyo po, sa mga talumpati na nauna dito, ay marami pong nagpapasalamat sa akin at pinapalakpakan ako. Ay nais kong sabihin sa kanila, maraming salamat sa inyong palakpak at sa inyong pagsasalamat. Ngunit, ang tunay na dapat natin palakpakan at pasalamatan ay ang ating mga guro dahil sila, para sa akin, ang guro, ang pinaka-hardworking public servant ng atin sa buong pamahalaan. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbang upang marami pang guro ang tumaas ng posisyon at kagaya ng aking ipinangako, walang sino man na teacher ang magre-retire na Teacher 1. I have always believed that the true measure of a nation's progress is the kind of future that we prepare for our youth. Policies and programs set the direction, but it is through you, our teachers, that these aspirations take root and grow. Kahit ilang laptop, artificial intelligence o ano pang teknolohiya ang gamitin natin, wala pa ring papalit sa pagmamahal, sa malasakit at sa alaga ng ating mga guro sa inyong mga estudyante. Ayon sa datos ng DepEd, 16,000 na ang bilang ng mga guro sa buong bansa ang promoted dahil sa expanded career progression system. Bukod dito, may 40,000 pa na application ang under review o nasa proseso pa. At ang mga nanumpa sa programa, ilan lamang sa unang batch ng promoted employees sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan. Opo, qualification based po. Una po magsasubmit kami ng mga requirements and then documents, tapos kasama po dun yung mga IPCRF. Titingnan po dun if qualified. If qualified po, makaka-receive kami ng email and then dun na po magpo-proceed yung ibang process like interview and then pasa po ng mga sa demo. Po, as long as qualified, you are welcome to file para po sa rec class and then lahat po yun pa sa qualified ka mapopromote ka. Actually po malaking tulong siya lalo na po yung mga teacher 1 na ilang years nang nagtuturo na hindi na po promote. This is actually a motivation for them na hindi sila magre-retire na teacher 1 or teacher 2. And this one through ECP ng Pangulo po, nagkaroon po ng pag-asa yung mga teacher na hindi sila hanggang teacher 1 lang at kaya nilang ma-promote. And of course, bukod sa higher salary, nakakatulong din sa mga teachers na hindi na nila iisipin yung ibang mga panggastos. Mas nakafocus din sa pagtuturo na sa mga bata. Nagpahayag naman ng buong suporta ang magkatuwang sa serbisyo sa mas lalong pagpapatibay pa sa edukasyon ng kabataang San Joseño
at kabataang Pilipino. When we say leadership, it deserves clear, fair, and meaningful pathways for growth without losing sight of service. Dahil sa bagong Pilipinas, wala ng teacher na magre-retiro na hanggang Teacher 1 lamang ang naabot. Kaya mula sa puso ko at sa puso ng pamilyang Sanuseño, masasabi ko, you truly deserve this promotion. We stand with President Marcos and Secretary Angara in belief that real change happens through teachers. Every child you teach to read opens a door to opportunity. Every student to guide with compassion becomes a reasonable citizen. Every learner you inspire creates a ripple effect that reaches far into the future. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa promosyon. Ito ay tungkol sa mas malalim na misyon. Sabi nga po nila, teaching is not just a profession. It is a calling, a lifelong commitment to nation building. Sa pagyakap sa panibagong tungkuling iniatang sa inyo, patuloy ninyong pagyamanin ang inyong talento, puso at pagmamalasakit sa paglilingkod para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Naway magsilbing inspirasyon ang araw na ito, hindi lamang sa inyo, kundi sa lahat ng kabahagi natin sa pagsusulong ng dekalidad at makabuluhang edukasyon sa ating minamahal na lungsod at sa buong bansa. Dumalo rin sa programa si Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, Pampanga 4th District Representative Ana York Cristina Bondoc Sagum, Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito, Province of Bulacan Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro. Samantala, mainit na sinalubong si Pangulong Bongbong Marcos ng mga guro at mag-aaral ng Kinder at Special Needs Education o SNED sa kanyang pagbisita sa Minuyan Elementary School. Sinundan ito ng kanyang personal na pagbisita sa mga classrooms kasama si DepEd Secretary Sonny Angara, Mayor Aterida Robes at Congressman Arthur Robes upang kamustahin ang mga chikiting na masayang ipinakita at ipinaabot ang kanilang pasasalamat dahil sa mga bag na kanilang natanggap mula sa Pangulo. Kasabay nito ay ang pagsasagawa ng DepEd Yakap at Kalinga o ang Yaman ng Kalusugan at Kalinga Caravan, katuwang ang PhilHealth at City Health Office na nagbigay ng iba't ibang agarang serbisyong medikal. Tayo po ay nandito para po bigyan po natin ng kung ano ba ang benepisyo ng ating yakap sa ating mga miyembro. Hindi lang kasama yung mga estudyante na mga dependents nila. Napaka-importante po ng ating programa ng PhilHealth na yakap, Yaman ng Kalusugan na programa, dahil ito po ang magpapatibay po tungo po para po natin na mabigyan ng magandang kalusugan nating mga kababayan at the same time para po natin ma-realize at may patibay yung tinatawag natin na universal healthcare. Laking pasasalamat naman ng pamunuan maging ng mga magulang ng mga mag-aaral ng Minuyan Elementary School na naibaba sa kanilang paaralan ng programa na malaking kabawasan sa kanilang gastusin dahil libre na ang konsulta at lab test gaya ng X-ray at ECG. Nung nagpa-check up po ako, ang sabi po kasi sa akin na mayroon daw po akong gallstone, mayroon din po akong myoma, tapos mayroon din po akong fatty liver. So, ang mas priority ko po dito talaga yung sa myoma po kasi talaga po, syempre alam po natin na kailangan daw po kasi maopera. So sabi ko salamat po kasi mayroon pong programa ngayon kaya mas inuna ko po dito ngayon sa school dahil gusto ko po sana na ma-avail ko po yung programa na kung sakali po na ma-opera po ako, magagamit ko po yung yakap po na programa po ngayon. Since first time ko siya, ngayon ko lang din nalaman na libre naman pala siya. So sa akin wala naman kasi akong trabaho, yung asawa ko lang. Malaking tulong talaga siya kasi lessen yung kailangan naming bayaran sa doktor, ganun. Kaya maganda yung ganito na nagbabarangay sila. Kailangan namin pangalagaan yung kalusugan ng mga kabataan. Sound mind with a sound body, di po ba? Kailangan po namin yon na yung papasok ang bata ng malusog, walang bata na nagugutom, pumapasok ng gutom. Dahil po sa feeding program. Then dinagdagan pa po ng yakap program, mas lalo pong napaigting yung pagpapalakas po doon sa katawan ng mga kabataan. Katuwang ang pamahalaang lungsod layunin ng DepEd Yakap at Kalinga
na paigtingin ng paghahatid ng serbisyo medikal sa mga paaralan upang masiguro ang kalusugan ng bawat isa para sa mas maayos na pagkatuto ng mga kabataan. Pasalamat kami kay Presidente Bongbong sa pagbisita at sa pag-prioritize, sa pagmamahal niya sa ating mga guro. Ngayon lang natin nakita sa kasaysayan ng ganito kabilis ang mga promotions at nakita nyo naman sa entablado kanina, merong mga 38 years na hindi na-promote, hindi nakilala yung kanilang serbisyo, magre-retire na sila. So talagang nakikita mo sa kanila, naiiyak yung iba, malaking bagay sa kanila at talagang salamat kami kay Presidente. And of course, dito sa San Jose del Monte, nagpapasalamat naman kami sa local government dahil very supportive din sa education. Nagbibigay ng gamot, nagpapatayo ng silid-aralan, minsan nag-hire din ng local teachers. So talagang yung education, kailangan partnership talaga yan, tulungan talaga. A strong body is a strong mind. Sa pagtutulungan ng sektor ng edukasyon at kalusugan, mas epektibo ang pagkatuto ng mga kabataan dahil nasisigurong sila mismo at kanilang mga guro ay nasa maayos na pangangatawan. Sa pagsuporta ng pamahalaan sa mga guro, mas maihahatid ang dekalidad na edukasyon sa bawat kabataang Pilipino. Para sa Balitang San Joseño, ako si Narlen Mabanglo. At ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Joseño. Para sa mga napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, i-follow at mag-subscribe sa mga official social media pages ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.